Day 2 here in California. Nung nalaman nga ng family ko na Indian chef ang boyfriend ko, at dahil sa tonight is yung mismong birthday namin ni Serena, pinsan nga pala ng mama ko, kaya tita ko siya. Pero mas matanda ako sa kanya, kaya nasanay kami na di magtawagan ng tita. Ayaw ata magmukhang matanda. Kasi magkakaroon kami talaga ng real celebration for tomorrow. Kaya simple dinner lang ngayon. And nag-request sila na magpaluto ng one of the popular dish ng Indian cuisine, ang butter chicken. Siguro sa mga hindi Indian, butter chicken talaga ang pinaka most wanted to try. Kasi sweet lang siya unless you request for spicy para balance. Lalo siya sasarap. Ito yung dish na pinaka-safe itry and sure ako magugustuhan nila, lalo rin ng mga Pilipino kasi mahilig tayo sa matatamis. Naghanap kami sa different grocery store or supermarket ng mga ingredients kasi gusto niya sana ng scratch talaga para matikman ng family ko yung authentic Indian dish. Kaso medyo konti yung sources at mahirap mahanap lalo na yung mga ibang ingredients. Kaya kinuha na lang namin yung ready-made sauce at mag-add na lang siya ng iba pang pampalasa. Para kahit paano maging lasang Indian taste. Kasi since nasa America na yung mga product na to, definitely they aim the taste na magugustuhan na in general. Unlike sa authentic dish, kasi ma-herbs and spices talaga. Sa totoo lang, for my own perspective, medyo complicated yung Indian cuisine kung gagawa ka talaga from scratch. Butter chicken din talaga is one of my favorite Indian dish. Kaya nag-agree na ako sa request nila. So, butter chicken from the word itself, buttery, dapat and creamy. And to taste is mag-add ng herbs and spices. Mas bet ko kapag sweet and medium spicy. Mas na-enjoy ko kapag kasi sweet lang, parang nakakaumay, lalo na creamy din. Pwede naman bone-in or boneless, pero usually they use talaga is chicken breast. Nalagay na lahat ng mga ingredients ngayon. Lulutuin na lang ng maigi kaya papakuluan pa at palalambutin na lang yung chicken. At ready to serve na! Masarap yan with rice pero mas masarap kung ipapares natin siya sa tinapay. At same sa mga ibang bansa, ang mga Indian din ay mahilig sa bread to dip with their dishes. Since marami silang klase ng bread, yung naan, paratha, ganyan. Pero etong binili namin is yung roti. Kasi whole wheat siya. Siyempre, let's go to the healthier option. So habang yung isa is busy sa pagluluto nung main dish, ako naman is busy para magtanggal nung plastic sa buhay natin. Charot! Just wait, love, no? When I get a chance. Maraming ways para lutuin ito, pero sila usually niluluto siya sa tandoor, so parang clay oven siya. Mas iba din yung lasa kapag dun mo siya niluto. Pero since wala tayo nun, sa pan na lang natin lutuin. Nagpapahay din sila ng butter kapag isi-serve na. Ayan, tapos na ang pagluluto at meron pang pa-surprise cake si Tita Michelle. Ay, si Insan Michelle. Ayaw din magpatawag ng tita. Ayan, sobrang simple lang talaga yung dinner namin and kainan na. Kain tayo. Yummy, yummy. It's not that spicy, right? Yeah, not spicy, not really. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. 1, 2, 3. So that's it. See you on my next vlog.